Okay, good day. So ito yung sinasabi kong pangalawang sasagutan natin for the equilibrium of parallel forces. So, isa sa mga diniscuss ko kanina or in-acknowledge ko is yung pag-determine ng reactions. Kasi una, yun naman usually yung ipapahanap sa'yo. Pangalawa, yun yung mahirap hanapin kung hindi mo naiintindihan yung concept. So, again, ito nadadaan 'to sa imagination, nadadaan 'to sa familiarization. So, 'di ba meron akong in-upload na recorded video? Again, una is introduction, part 2 is determining reaction. So, again, aralin mo yung mga supports, mga attachments. Puwede kang magbase dun sa table na yun, kung ikakabisa mo yung table, puwede rin naman. Pero mas maganda kung kinabisa mo na yung table, ginamitan mo pa ng imagination. So, ulitin natin, nangyayari lamang ang reaction sa mga support, sa mga attachment. So, wag muna natin basahin yung question. Basahin lang muna natin or interpret natin yung figure na nakita. Meron kang ceiling point A attachment, meron kang parang platform kung saan nakapatong yung pinakang object natin or ground, attachment at point B. So sa kanilang dalawa, manggagaling yung reactions. Unahan ko na kayo. Sa kanilang dalawa manggagaling ang reaction. So, the frame shown in figure is supported in pivots at A and B. Yun yung sumusuporta. Kung walang attachment, kung hindi sila nakadikit dyan, babagsak yung object, magko-collapse. Compute the horizontal and vertical components of the reaction at B. Okay, so dito ang pinapahanap sa'yo yung mga reactions kay B, horizontal at vertical. Maganda sa question, binanggit agad na pareho kang may horizontal and vertical reaction. Medyo madali yung interpretation doon. Kasi sinabi sa'yo meron daw vertical and horizontal. Pero again, sa ibang questions, minsan wala yan. Sasabihin lang sa'yo, solve for the reactions. Ano yung reactions doon? Horizontal, vertical, moment ba ang reaction? O sige. So now, imaginein lang natin lahat ng mga nangyayari. Punta tayo kay 300 pounds. Kung meron akong 300 pounds dito na pababa, oh, oh, that's good. Yan, pababa siya. Imaginein nyo to. Anong gagawin niya sa object na to? Doon sa member na pahalang. Di ba meron kang pahalang na yan, yung nilagyan ko ng color red. So, baguhin natin. Pag force red, kapag ka orange, member. Yung orange na yan. Kung ibabagsak mo si 300 pounds sa direksyon ng pababa, ang tendency ng object mong pahalang gumanito, di ba? Nai-imagine? Gumanyan. Ngayon, yung direction niya is this way. Tama? Therefore, dahil meron kang force na gumaganon, basically yung buong object mo parang may force kang pumupunta sa kaliwa dahil kay 300 na bababa, magkakaroon ka ngayon ng reaction kay point B na horizontal na pakanan. So, lalagyan ko siya dito ng ganito. Yan. At pangangalanan natin tong who BX. Okay. So, intindihing mabuti. Dahil may pababa ka, yung member na orange gaganon, ang direction niya in this way, lalabanan ng reaction kay BX. Kailangan essential yung BX kasi kung hindi pipigilan ng BX, magko-collapse yung object this way. So, ganun lang siya. Again, tsaka tandaan nyo, yung mga ganitong support, para lang tong pin support. 'Di ba? Possible siyang magkaroon ng horizontal and vertical reaction. So, tanggalin ko to. Punta naman tayo sa kay point B pa rin. O sige. Sinabi dito, each member weighs 50 pounds per feet. So, kada member pa, susolve natin yung mga weights nila. Basta ganito na lang. Ang gusto kong sabihin, yung mga kunwari kahoy yan o bakal, may weight siya pababa,
yung 5 and 3 feet may weight na pababa, yung pahalang na member may weight pababa, bukod pa sa 300 pounds. Basically, lahat sila pababa. Meron ka dapat reactions pataas na susuporta. So ngayon, ito yung reaction mo sa point B, vertical. Kailangan buhatin ng force na 'to yung buong object natin, yung mga members and the 300 pounds. So pangalanan natin 'tong who BY. Nage-gets? Una, saan ka may attachments? Point A, point B. Punta tayo kay point B. Dahil may attachment ka sa point B, doon nanggagaling yung reaction. Determine mo, kapag binagsak mo yung mga bigat na yan, paano nagre-react? Saan yung direction ng reaction? So, kung meron kang pababa, dapat may mag-o-oppose pataas. Kung meron kang, ang tendency ng object is kumanan, dapat meron kang, ay kumaliwa, dapat meron kang pakanan na reaction. Okay, may attachment ka pa kay A. Mag-focus tayo ngayon kay member na ito. So, palitan natin. Member, yeah, parang violet. Kung ang object mo ay, magaganito muna ako. Kung ang object mo is 300 pounds, di ba? Pababa. Dito, mag-focus ka sa, yan, yung iniikutan ko. Yung attachment na yan, dahil gustong ang hirap i-explain kasi okay, dahil meron kang weight na pababa na 300 pounds, yung attachment dito, 'yan yung binilugan ko, gusto niyang pumaling dun, 'di ba? Gusto niyang pumunta sa side na paano 'yan, kanan. Dahil meron kang kanan, magkakaroon ka ng reaction sa attachment A na pakaliwa. Teka lang, dito natin ilalagay. Ay, 'yan. Oops. Ba't tayo mabura? 'Yan. So, pangalanan natin siyang AX. Bakit AX? Oh, kasi nga x-axis, horizontal. Kumakaliwa. O, naintindihan ba? Let's pretend na naintindihan. Ikaw kanilang na-gets mo? Di ka naman nakikinig eh. Sabi mo nakikinig ka, makikinig ka. Oh, okay lang, pero nakikinig ka nga. Na-gets mo kung bakit ka meron pa ganun na AX? Okay, now, i-solve natin each member. Okay? Kasi, again, kada each member weighs 50 pounds per foot. Unahin natin 'tong member na 'to, gawin kong green. Itong member na 'to, oh, 'di ba ilang feet 'yan? 8 feet. So, yung weight niya is mahaba-haba 'tong solution na 'to. Weight niya is 50 pounds per feet at ilang feet siya? 8 feet. So, maka-cancel ngayon yung feet, feet over feet cancel. So, ang weight niya is 50 plus 8 times 8, 400. O, ipoposisyon natin siya dito. Meron akong 400 na pababa. Uy, ang gara naman ito. Yan. Medyo malaki. Masyado namang maliit. Okay. At nakaposisyon siya ng dahil
ito ay isang object na parang symmetrical 'pag hinati mo sa gitna, 'di ba? 'Pag meron kang object na symmetrical, pwede mong i-assume na concentrated yung pinakang weight nila sa gitnang-gitna, parang center of gravity nila. So ito is ganito siya kalayo, dito ko ilalagay. Dahil 8, kalahati ng 8 is 4 feet, 'yan. Punta naman tayo sa ano ba 'yan, hindi ko mausol, 'yan. Punta naman tayo sa weight nitong nakatayong member. Weight nung nakatayong member is equal to 50 pounds per foot at ilang foot siya overall? 3 plus 5 is 8 plus 3, 11. So 11 feet, maka-cancel si feet. 50 times 11, anong sagot? 50 times 11. 550? 3 plus 3 plus 5. Nag-overthink, no? Okay na. Nagre-record lang. Uy, ang ganda mo nito. Okay, so again, 50 times 11. Okay, mga pangit na bisita. Mga pangit. Hindi, joke lang. 50 times 11, 550. Ano ba? Bakit ba ang tagal-tagal kong tanggapin na 550? Okay, so meron ako ditong force na 550. Kakapalan ko na nga yung force ko. Sige. Kapag force, makapal na red. Yan. So itong patayong 'to, gitnang-gitna siya ha ng member. Ditong-dito siya at ano siya, 550. Okay, ihiga natin sila. Hindi ba 'to na hindi, eh, hindi siya na dito ko na lang ilalagay. Huwag kayong ma-confuse, medyo marami ng nangyayari, okey? Basta tandaan, dinetermine mo lang may given kang weight, may mga weights yung member, ta's may mga reactions ka. Ngayon, may isa pa tayong hindi naso-solve which is the member na pahalang. So ito medyo eto 'yan. Kaso hindi binigay kung ano yung haba niya, pero kita niyo naman na it is a right triangle, so puwede nating i-solve. Gaano siya kahaba? Eto. So meron kang 5, 5, right triangle, anong nawawala? Hypotenuse. So anong value ng hypotenuse? Square root nung dalawang side, tas addition. Nare-recall niyo 'yan? The answer is 'pag sinimplify natin 'to, square root of 5 squared plus 5 squared is square root of 5 square root of 2. So ito yung distance niya. Again, imu-multiply pa natin siya sa 50 pounds per feet. So ngayon, 'pag minultiply mo siya sa 50, ang sagot is 353. Medyo 353.55339. Guys, medyo mahaba. Instead, isulat na lang natin siya as ganitong force or ganito. Eto na. Ang sagot dito is 353, 'di ba? 353, ganito na lang gawin natin, mas madali ito. 5534, LB. Store mo kay A. Basta siya si Force A. Ship store A. Na-store ko na kay A. So, dito siya nag-a-act sa gitna ng member na pahalang. So, dito siya banda. Yan. At ano ang magnitude niya?
Again, siya si force A. Na-store natin siya kay A. Yan. Tapos, gaano siya kalayo? Tandaan nyo, pahalang siya na ang ibabaw is 5 feet. Siyempre, dahil right triangle to, pag hinati mo sa gitna yung pahalang na yan, pantay na pantay yung slope. Gitna nung 5, yung pinag-aaktan nung concentrated force na force A. Ngayon, ano ang kalahati ng 5 feet? 2.5. So, lalagyan natin to ngayon ng 2.5. Ito ba? Ito ba? Ito ata. Yan. 2.5. Gets ba? So, iyan na siya. Na-determine na natin yung mga reactions, na-determine na natin yung forces each member, at na-determine na rin natin yung distances ng mga members na yon to each other. So, print screen ko lang tong lahat ng to at pwede na tayong mag-solve. So, lahat ng to tatanggalin ko. Hold on. Para mapaliit natin siya, di ba? Yan. Okay. Again, ang applicable kapag equilibrium ng parallel forces ay ito. Summation ng forces x is equal to 0. Summation of forces y is equal to 0. And summation of moment at any point, again, is equal to 0. Tignan natin, kung magsasummation tayo kay x, may masosolve ba tayo? Sino lang yung mga kumakanan kumakaliwa? Isang kumakanan na bx, isang kumakaliwa na ax. Parehong walang value. Wala kang masosolve. Pero sige, sulat pa rin natin. So, for example, summation of forces at x is equal to 0. So, sino yung mga forces ko sa x? Meron akong positive bx dahil kanan and negative ay dahil kumakaliwa equals sa 0. Pag nilipat ko si ax, magiging ano to? Bx na positive equal to ax na positive na rin. So, ayun lang. Pinatunayan lang natin na equal sila sa isa't isa. So, ngayon, lahat naman ng mga forces, may masasagutan tayong isa sa pamamagitan ng summation of forces at y. So, summation of forces at y-axis is equal to 0. So, lahat ng pataas magpa-positive. By is positive kasi pataas siya. Then, lahat na ng pababa is negative. So, minus 550 lb minus force A. Again, may value si A ha. In-store natin siya 353. Minus 400 lb minus 300 lb is equal to what? 0. Nalis na ba natin lahat? So, 1, 2, 3, 4, 5. 5 yan. 1, 2, 3, 4, 5. So, ngayon, i-isolate natin si BY. BY is equal to magpa-positive si 500 lb, magpa-positive si A, magpa-positive si 300 lb, 400 pala muna, 400 lb, and magpa-positive si 300 lb. So, ngayon, BY is equal to 500 plus A plus 400 plus 300 is 1553.553334 yan. LB. So may sagot na tayo kay BY. Ang pinapahanap lang naman kasi 'di ba? Vertical and horizontal and vertical components of the reaction at B. So si BY and BX lang. Actually hindi naman pinapahanap si AX. Ang pinapahanap lang reaction kay attachment B.
Daming sinabi ni sir. Okey, para ma-solve naman natin si BY, puwede kang mag-moment sorry si BX, puwede kang mag-moment kay AX para ma-cancel si AX. Mag-moment sa point A para ma-cancel si AX. So, try natin. Applicable ang summation of moment. So, teka lang. Summation of moment at attachment A is equal to 0. Okay, malilito, ito lang din naman 'yan. Summation of moment kay A is equal to 0. Tandaan, hindi ka makakapag-moment kay AX at point A dahil nagpa-pass through siya sa point of rotation. Hindi ka rin makakapag-moment kay BY kasi dadaan siya kay point A, hindi niya iikutin si point A. At hindi ka rin makakapag-moment kay 500 dahil again nagpa-pass through siya sa point of rotation. 'Pag hinigit mo si 550, si point A hinigit na 550 pababa, hindi niya iikutin si A, hinihila niya lang pababa. Hindi siya nakakatulong sa pag-ikot. Again, ulitin natin, ang moment dapat may tendency ka na ikutin yung object. Yun yung mga forces na kino-consider natin. So, sino-sino ang ating pagmomomentan? Unahin na natin sige, lahat ng vertical. Si AX, si point A magmo-moment ako kay 300, positive, negative. Clockwise, 'di ba? So, lahat positive. Actually, lahat positive, no? 300, 400, tsaka si A. So, ganito, 300 muna, 300 LB times gaano siya kalayo? 8 feet. Kanilang correct mo rin ako kapag nagkakamali ako sa paglista. Okay. Magmo-moment ako kay 400, so positive si 400 sasabay sa moment. Gaano siya kalayo? So, kung 8 'to, kalahati siya ng 8, 4 ayun pala nakalagay, times 4 feet. Mo-moment ako kay A, force A, plus A, gaano siya kalayo? 2.5. Kita niyo naman, oh, kung nalilito ito yung inaano ko. Moment kay 300 positive, moment kay 400 positive, moment kay 300, kay A positive. Then again, hindi ako makakapag-moment kay 500, kay BY at AX, though makakapag-moment ako kay BX. So, negative si BX. Why? Kasi sumalubong siya, duh. Okay. So, minus BX, gaano siya kalayo? 11 feet. Vertical distance ang kukunin, BX 11 feet equal to 0. Okay. 'Pag nilipat natin si BX sa kabila, siya na lang yung magpa-positive. So, tingnan natin ang mangyayari. Equal to BX times 11 feet. Then, we divide both sides by 11 feet. Cancel si 11 feet. So, si BX na lang ang matitira. I-mirror natin BX is equal to, kanilang pa-open nung mic mo. Na-solve mo na 'to? Na-solve mo na 'tong question na 'to? O pareho ba tayo ng mga sagot? May discrepancy lang sa decimal, I suppose? Climb every mountain, for stream, follow every rainbow. Oh, pareho.
BY. Ano? 1603 parang medyo 1603? Baka ako yung mali, but I don't think so. Wait lang, 5 alam ko na kung bakit, alam ko na kung bakit. 'Di mo ako kinorek, oo. 550, hindi 550 'tong pababa, ang nalagay ko 500, 'di ba? Okey, 550 plus A plus 400 plus 300, 'di ba? O sige, LLP. Sorry, what? Lahat sila nag-positive, 'di ba BY is positive tas lahat negative, 'pag nilipat mo sa kabila lahat magpa-positive na yung mga negative. Yeah, ito ah, di negative din yung B kapag nilipat mo yung B, negative BY na siya tas i-di-divide mo both sides sa -1. Anyway, nakita mo naman kung anong ginawa ko. So ganito, so ikaw, nakita yung nangyari, medyo ang daming nangyari, pero lahat mag-uugat sa kung naintindihan mo ba yung concept ng equilibrium, na equal lahat ng forces, na meron kang mga reactions, yun yung iso-solve mo, ide-determine kung saan ang reaction, applicable lang sa mission X, Y at moment, equal zero lahat, kahit saan ka mag-moment, laging tatama ang sagot mo, gano'n-gano'n. Ano pa ba? And yun, kagaya nito guys, prone ako magkamali dito, I mean ngayon pa lang i-a-address ko na, hindi dahil sa hindi ko alam, alam ko kung paano i-solve. Ang problema sa'kin yung kagaya nung may alam niyo yun, nakaka-relate ba kayo na kapag nagsasagot kayo, eto dapat yung isusulat mo, iba yung nakopya mo. Positive dapat negative dapat nagawa mong positive. Usually, yun na lang kung sakaling kabisa mo na siya, gamay mo na siya, dun ka na lang puwede magkamali. So, maging anong tawag dun? Maging basta yun i-double check mo lahat. Thank you so much for your time. So, see you sa quiz natin. Kung may hindi naintindihan, puwede niyong i-PM. O, kanina lang, may hindi ka ba naintindihan?